Assalamualaikum. So, ayan, may dumaan sa newsfeed natin na kung saan nagbebenta o ang kanyang caption kung sino naghahanap ng katulad nitong anting-anting o agimat ay maaari daw kumuha sa kanya. So, ito ay alam po natin na marami na sa ating mga ulama, mga ustad, mga imam na nakapagtalakay na rito. Ang paggamit dito sa mga anting-anting na katulad nito ay shirk. Ito po ay pagtatambal sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na kung saan sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran ay hindi ito pinapatawad ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito ang kaisa-isang kasalanan na hindi kailanman papatawarin ng Allah kapag ang tao ay abutan ng kamatayan na hindi siya makapagtauba. Itong paggamit ng mga agimat, mga orasyon, mga gayuma, sapagat nabanggit yan ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith. Sabi niya, inna ruqa wat tamaim wat tiwalata shirkun. Ang paggamit ng mga orasyon, mga agimat, wat tamaim, at yung mga gayuma, wat tiwalata shirkun. Ito ay shirk, pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. At katulad ng sabi natin, sinabi ng Allah, Inna Allah la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala hindi na pinapatawad ang mga taong nagtatambal sa kanya, maliban na lamang sa ibang mga kasalanan pinapatawad dito ng Allah. Pero ang shirk, katulad ng paggamit ng mga agimat, anting-anting, mga orasyon o di kaya mga gayuma, ay ito ay hindi walang kapatawaran sa Allah Subhanahu wa Ta'ala kapag ang tao ay inabutan ng kamatayan na hindi siya nakapagtauba o nakahingi ng kapatawaran at nagsisi na siya ay gumamit o nakagawa ng mga bagay na ito. Kabilang dito ay yung mga bagay-bagay na nilalagay sa mga anak natin, sa mga baby, sa mga sanggol. Ito po ay shirk din. Yung mga bracelet na nilalagay sa baby, o di kaya anong pa man dyan, mga bawang, mga luya, o ano pa man dyan na nilalagay sa mga baby, na kung saan ang hangarin nila doon ay bilang proteksyon na walang mangyaring masama sa baby o walang syaitan na makalapit sa baby. Ito ay hindi po tama at ito po ay shirk. Shirk po ito mga kapatid sa Islam. Kaya ay iwasan po natin ang paggamit dito sapagkat ang paggamit niyan ay maaaring magdulot na ang mga panalangin natin, ang mga dua natin ay hindi tanggapin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ito ay ayon sa ating mga ulama ay shirkul asgar. Magiging shirkul akbar lang ito, malaking pagtatambal sa Allah kapag gumamit ka ng mga agimat at ang ginawa mo, yun na yung inasahan mo. Kumbaga, wala na yung tiwala mo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil nalipat na dito sa mga agimat na ito, na dito ka na nagtiwala, porkit nakasuot ka na ng agimat, hindi ka natatablan, hindi ka na mamamatay, o wala nang makakalapit sa iyo ng mga syaitan. Kapag ganun yung naging intensyon ng taong gumamit dito, doon pa lang mahulog sa shirkul akbar. Kumbaga, mawawala na yung tiwala niya na ang tanging nagbibigay ng proteksyon at kapahintulutan sa lahat ng nangyayari sa buhay natin ay walang iba kundi ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngayon, kung dito mo la inaasa lahat, yung kapakanan mo, yung kaligtasan mo, yung seguridad mo, dito sa mga agimat na ito, dito sa mga anting-anting na ito, dito sa mga orasyon na ito, ay dito pa lang mapapabilang sa shirkul akbar, malaking pagtatambal sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na kung saan walang kapatawaran ang mga taong gumagamit dito. Ang pinakamainam, kung gusto mo ng proteksyon, ay doon ka na dumiretso sa Allah Subhanahu wa Ta'ala katulad ng sabi ng Allah, innamal mu'minuna idha dhukirallahu wajilat qulubuhum. Ang mga tunay na mananampalataya sa Allah ay kapag binanggit sa kanila ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nagkakaroon ng epekto ito sa kanilang mga puso. Nanginginig ang kanilang mga puso o di kaya naluluha sila kapag binanggit sa kanilang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idha tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. At kapag binanggit sa kanila ang mga talata mula sa banal na Quran, ay nadadagdagan nito ang kanilang mga pananampalataya. Kapag binanggit sa kanila ang mga talata sa Quran,
na ito bawal ito ay shirk. So madadagdagan yung kanilang pananampalataya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na kung saan iiwanan nila yung mga ganito, yung mga agimat, yung mga anting-anting, yung mga ano ba, yung para sa pag-ibig, gayuma. Iiwanan na nila yun. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Sapagat doon na sila magtitiwala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doon na nila ibibigay yung kanilang kapakanan, kanilang kaligtasan, at kanilang seguridad. Doon lang sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yan ang tunay na mu'min, sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi yung pinayuhan ka na ito ay shirk, magmamalaki pa. Lakum dinukum waliyadin. Bahala kayo, akin na yung akin, sa na yung sa inyo. Bahala ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa akin. Mali yan. Sinabi na nga ng Allah na shirk yan. Tapos sasabihin mo, bahala ng Allah. Si Allah ang tunay na maghuhusga sa akin, hindi kayo. Sinabi na ng Allah na shirk yan. So bakit mo ba sasabihin na si Allah ang huhusga sa akin? Hinusgahan ka na, nandyan sa Quran. Yung mga malinaw na haram, nandyan na sa Quran. Nandyan na rin sa Quran yung mga malinaw na halal. So kung hindi ka pa kontento, nandyan pa yung hadith bilang supporting sa mga talata sa banal na Quran. Kaya iwasan natin na gumamit nitong mga anting-anting, pampaswerte sa negosyo, pampaswerte sa buhay, lahat, pamproteksyon sa baby, o lalong-lalo na sa mga kapatid natin na mujahidin, nakikibaka sa landas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iwasan natin ito, sapagat kung mamamatay ka, kahit nag-jihad ka, pero gumamit ka nito, useless. Useless yan dahil shirk yan. Mamamatay ka sa pagtatambal sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. So nawa, nakuha na natin ng kaunting aral ang video na ito, at huwag niyong kalimutang i-share para makita rin, mapanood din ng mga tao na gumagamit ng mga anting-anting, orasyon o agimat o mga gayuma para maiwasan nila. Shukran, Assalamualaikum.